Pupunta kami sa school ni Pen. Pero hindi ito yung yung play school niya. Yung magiging school niya for the next school year. Yun, actually meron na kaming due na 100 euro for miscellaneous fee. At saka isa pang requirements yung baptismal certificate, kasi yun nga dito sa Ireland majority ata dito is Catholic, so kung Catholic schools din. And yun, maganda. Ang ganda ng program. Parang ngayon lang ako nakarinig ng gano'n. Orientation for school. Parang sa Pinas, hindi naman, parang wala naman ang mga natin na gano'n. Or baka di ko na lang alam. Pero hello guys, welcome back to our channel. So today is May 30th, 2024 and we are going somewhere. Pupunta kami sa school ni Pen. Pero hindi ito yung yung play school niya. Yung magiging school niya for the next school year. Na kasi siya, primary school na siya at the age of 5 years old. Yun, so initially dito sa Ireland, ang start ng primary school is junior infant. Ayan, junior infant muna siya. Tapos next year nun, senior infant. So parang siya, parang preparatory. Tapos yun, class 1 na yung sunod, or grade 1. So yun, may iba't ibang, parang kakaiba yung process ng enrollment dito actually. Parang in-enroll namin si Pen last year pa. Ganon katagal yung processing ng enrollment. Kasi dito parang yung ibang school unahan. So kung gusto mong maka-enroll mo yung anak mo sa mas magandang school or sa pinaka gusto mong school at as early as October, mas early as October pa lang dapat naghahanap ka na ng school, kasi yung enrollment dito nag-start siya actually October. Explain ko later kung paano namin in-enroll si Pen. Actually in-enroll namin siya sa 3 different schools, saka from there parang nag-decide kami kung pero actually kaya marami kaming school na in-apply kasi hindi kami sure kung matatanggap siya. So yun, nagbakasakali kami. Pero fortunately, sa 3 school na in-apply namin, natanggap siya lahat. Yay! Pero yun, kasi ang aga ko rin nag-apply. Yun, kwento ko din yung processing ng enrollment later kasi medyo malapit na kami. Ngayon, actually 6:36 na ng gabi. Pero maliwanag pa din dito sa Ireland. So meron parang tinatawag na enrollment night dun sa school ni Pen, alas 7. So parents only. So may maiwan sa amin yung hindi pwede si Pen. So ayun, isa lang sa amin yung pwedeng pumasok sa school kasi si Pen ay kailangan ng kasama sa labas. So I think si mama yung papasok. Pasok ka na, Pen. So malapit na. Ayun, explain namin later yung kung paano namin siya in-enroll, saka kung paano kami namili ng school niya, kung paano namin napili itong school na to. Hindi namin actually i-video yung mismong school for primary reasons na rin. For privacy reasons na rin. So ayun. okay. So see you later guys, bye. One eternity later. So hello guys, pauwi na kami ni Pen. Nakadating kami dun sa school, tapos si Mama Hari lang pumasok kasi yun nga, bawal ang bata. So ayun, parang hinatid lang namin siya. Then babalik na kami sa bahay kasi malamig ngayon. Saka baka yun si Pen, sipunin. Yun siya. Tulog siya. Ayusin natin muna. Ayan, tulog na siya. Lakad pa kami pauwi.
Ayun, so pag-usapan na lang natin siguro yung enrollment process na nangyari. So yun, ang actually nasabihan na rin kami na mag-enroll ng maaga dahil nga mahirap dahil nga mabilis po yung schools. So kung tas may mga nire-recommend silang school, nagkaroon kami ng mga recommendation sa school na parang okay, and then ano pa ba, nag-search kami ng mga schools na malapit dito. So may mga options na rin talaga kami. So yun, ang tatlong school na parang in-enrollan namin, yung isa super recommended siya, no? Yung agent namin sa bahay, and then yung pangalawa magandang school siya at gusto rin namin kasi malapit lang, actually malapit sa bahay. And then ayun, may asong. So yung pangatlong school malapit din siya, lagi namin nakikitang school pag sumasakay kami ng bus, so kaya siya kinonsider. Kaso ang problema, all girls school siya. So sabi ng agent namin, hindi magandang school ang all girls, mas recommended pa rin daw yung mix. So ayun, pero nag-enroll pa rin namin in case na ma-reject si Pen doon sa dalawang school na natitira. So yun, nag-start ako maghanap ng school September pa lang. Pero pag ang mangyari noon, kasi parang you need to go to their website. So nung chinek ko, hindi pa open yung mga schools, hindi pa open for enrollment. Sabi October pa daw. So yun, pagpatak ng October 1, nag-try na ako mag-apply dun sa tatlong school. Tapos ayun, medyo matagal din sila bumalik, pero eventually parang nung time na yun, ang pinaka gusto namin school ni Pen is yung recommended ng agent namin. Kaso ang problema, malayo sa bahay. Malapit siya sa city center pero malayo siya sa bahay. So yun, tapos ayun, so actually ang taga namin antay yung school na yon. Tapos nag-email pa sila na parang magpaparaffle pa. So yun, medyo nadi-discourage na kami kasi kailangan palang mag-raffle. Tapos actually 15 students lang pala yung i-accommodate nila for junior infant. So yun, sobrang worried kami na baka hindi makuha si Pen, pero actually sobrang aga ko talaga nag-apply. Pero ang nangyari, pang 4th kami sa waiting list. Na waiting list kami, guys. So yun, pang 4th kami sa waiting list. Tapos hindi na kumasa. Tapos etong pangalawang school na which is yung gusto namin kasi malapit, actually natanggap din siya. So ngayon, ito yung sesya namin. So parang sabi ko, ito final na to. Pero yun, sabi lang na hindi ko masyadong magets pa actually. Hindi ko alam kung accepted na ba siya, ganyan-ganyan. Sinabi lang na fill upan yung enrollment form. So yun, hindi ko pa ma-let go yung unang-unang school, yung recommended ng agent namin na school. Yung pangatlong school, hindi pa sila nagre-reply, pero pero marami silang i-accommodate, kaya parang I'm pretty sure makukuha si Pen doon, yung all girls school. Kasi parang hindi ko alam, mga 100 plus yung i-accommodate nila kasi malaking school din. Ayun, so ang nangyari, guys, wala pa kaming pinakasagot dun sa second school, pero yung first school nag-email na sila.
natanggap na si Pen. Kaso yun, parang nangihinayang ako dun sa slot. So talagang nasa dilemma kami na ano ba talaga. Pero yun, dalawang school na nag-accept sa kanya. Ang ano na lang, pipili na lang kami. Pero yun, in the end, mas pinili namin tong second school because okay naman siya at saka malapit lang talaga. As in, malapit lang talaga guys. Parang 10 to 15 minutes walk lang. Dito, yung play school kasi ni Pen, 30 minutes walk siya. So, yun. Tapos kapag pinili namin yung first school, mas malayo siya talaga. Parang mahihirapan kami. So, yun. Mas pinili namin. Nireject ko na yung first school. At ito na yung kung nasan tayo. Itong pinili namin yung second school. Tapos after that, after ilang weeks, nag-email naman tong nag-email naman tong third school na kung tuloy pa rin ba si Penpen. Tuloy. Hindi nga ako naka-receive sa inyo ng accepted eh. So yun pala, parang hindi ko alam kung automatic or something or may na-miss ba ako. Ayun, so good thing talaga guys na mag-enroll ng maaga. Kasi yung mga schools na gusto mo, ma-accept talaga. Ayun, so ayan, nandito kami, malapit namin sa bahay. Next natin siguro pag-usapan yung requirements. Hello guys. Dahil nandito kami sa bahay, si Pen doon, tulog siya sa stroller, so ayoko siyang gambalain. So tuloy lang natin yung kwento. So yun, napili lang namin yung second school, and then nangyari ito within the period of from October up to parang January. Alam ko dyan, bandang January o February na-accept si Pen dito sa second school. Tapos may pinag-ano na kami, parang may confirmation na natanggap na nga siya. Tapos meron binigay na parang mga instructions, like katulad niyan, merong Parents Enrollment Night ngayon, 7 PM, today May 30th. Tapos sa June 13 naman is parang Kids Day. So ewan ko kung ano yun, pero yun, mukhang doon allowed ang mga kids sa June 13. And then yung proper school na is September. So yun, ano nga ba yung mga pre-prepare namin documents for this enrollment? Actually guys, ay meron pa pala. So isa pa pala guys, yung para may dina-download na syempre new parent, di ko alam kung ganito rin sa ibang bansa or sa Pilipinas. Meron silang parang app, Aladdin something, Aladdin yung tawag. So Aladdin app, doon makikita yung mga para siyang bulletin board, parang gano'n. May mga doon magsasend ng mga parang announcement, ganyan, or kung may babayaran, doon din magbabayad. So yun, actually meron na kaming due na 100 euro for miscellaneous fee. So nandun daw, nakapalab doon yung mga maintenance nung sa Aladdin app. Ano pa ba? Basta ilagay ko sa description box, nakalimutan ko. Ay dyan, ilagay ko na dyan yung kung ano yung nakapalab dun sa 100 euro. So yun, next naman yung requirements na prepare namin. So dito guys sa Ireland, yung enrollment processing is talaga through online. So never pa kaming pumunta sa school para mag-enroll personally. Nagpunta lang, yun lang yung ngayong araw yung first time na pumunta kami sa school. So ang normally na hinanap within dun sa tatlong school na in-enrollan namin, sinubukan na mag-enroll, are yung birth certificate ni Pen, and then actually hindi ko matandaan kung hiningan ng passport copy na ID, kasi normally hindi nanghihingi ng ID dito. Ang hinihingi nila yung PPSN, dapat may PPSN yung bata, at saka
I think proof of address kasama na rin yata sa requirements yun. And then and the rest like parang mga enrollment forms na galing sa kanila, i-type mo lang, i-fill out mo lang, tapos i-send mo electronically din, parang submit mo lang yun. So napaka-high-tech na din. At saka isa pang requirements yung baptismal certificate, kasi yun nga dito sa Ireland majority ata dito is Catholic, so mga Catholic schools din. So hiningian kami ng dito sa second school, hindi kami nahingian, pero piling ko hingian kami ng ng baptismal. So hindi pa actually namin nakukuha yung baptismal ni Pen. Papa-authorize lang namin yung pamilya namin dun sa Pinas para makakuha ng baptismal certificate. But dun sa other two schools yata hiningi. So get ready na lang for the baptismal certificate. And then yun lang. Ano lang naman mga hiningi ng mga informations. Tapos meron din mga parang permission like pine-permit mo sila na mag-take ng mga pictures, videos para sa ano nila, sa social medias nila, may mga ganun. Tapos ang tatrabahuin na lang namin ngayon yung kapag-enroll siya kung meron silang i-recommend na creche or after school, kasi normally dito after ng dito sa junior infant ang class yata is 9 to 2 o'clock, parang ganun, somewhere that mga 5 hours lang siya. So after school may mga nire-recommend sila na mga after school facilities like yung tinatawag na creche. So diretso na sinusundo ng after school yung mga bata papunta dun sa ganun yung ginagawa doon sa play school nila Pen ngayon, kasi meron silang after school program. So may mga kumukuha sila, sinusundo nila yung mga estudyante after nung school, dinadala nila doon sa play school. So hanggang mga 4 or 5 PM sila doon, tapos susundin na ng mga parents. Pero ngayon, since kaya pa naman namin, actually yung situation namin dito, pwede kaming magsalita ni mama mag-work from home. So hybrid naman kami. So hindi kami masyadong nag-avail ng after school program. So yun. Pero yun, kung tingnan natin kung makakapag-avail kami ng after school, kasi medyo mahirap maghanap dito. Kaya naghahanap kami parang mga recommendation ng schools. Saka medyo pricey. So yun guys, antayin na lang natin si Mama Hare kung ano masasabi niya. Interview natin siya kung ano yung mga nakuha niyang mga doon sa orientation. Actually 1 hour siya so tingnan natin. May mga sinesend na siya mga pictures like yung mga dapat na-achieve na ng bata bago kasi dito kasi like dyan sa play school ni Pen, kailangan potty train ka na. Importante yun. Kasi hindi nila sagot yung bata na kunyari nag-poop sa diaper, hindi nila makakayang hindi nila obligasyon na palitan yung diaper. So mas maganda potty train na yung bata. Tapos yun, marami ding mga dapat nakakayanan na ng bata, like marunong na magsuot ng damit, ganyan, marunong nang maghugas ng kamay, mag-dry ng hands. Yun yung mga nabasa ko initially. So tingnan natin kay Mama Hare later. So yun, ang oras ay maaga-aga pa, 7:20 pa lang, 1 hour yung ni Mama Hare. So see you later guys, tingnan natin, bye. 1 eternity later. So hello guys, nandito na si Mama Hare. Siya ang umattend ng orientation dun sa school ni Pen. Pen, are you excited? I'm excited to go to my big school. Yeah. So yun, nga pala, may uniforms pala si Pen. So excited na rin kami makita siya na naka-uniform. Kasi yung 2 years niya sa ECCE, walang uniform na provided. Ngayon, meron siyang uniform, pero bibilin, may bayad siya. So, yun nga pala yun. So, yung €100 pala na yun lang pala siya. So, confirm
For the year. So confirmed na walang free siya. Walang bayad yung tuition, yung school. So 100 lang yung babayaran. Tapos ano nga yung kwento? Nung nagsabi sila doon sa 100 euro, medyo nahihiya pa sila. No? Parang na-explain naman nila kasi kunya. I'm so to say good to my desk. Because you're my new friend. Yeah, excited siya. Yung pinaprovide daw ng government kasi is parang 200 or 300 per student lang. Parang talaga? Subsidy, parang ganun. So parang hindi siya kulang. Medyo tight daw yung budget. So okay lang din, 100 for the year lang naman. Oo, so, hindi na. Okay na din. Tapos pwede mo naman siyang bayaran ng installment pa. So saka covered na daw dun yung mga books. Saka yung mga bibigay din ng mga arts supplies for the arts. Not bad naman. So kwento mo naman anong nangyari. Ayun. Ano ba? Ano siya, parang orientation siya sa parang theater itsura. Maganda. Yung describe mo yung school, yung loob, yung facility. Hindi naman nakita yung buong pero okay siya. Oo, maganda na. Parang yung labas niya parang luma na, pero yung loob niya. Oo nga, parang mukha siyang luma. Maganda naman yung loob. Tapos ayun nga, nung nag-orientation, nasa parang theater. Hindi ba maririnig? Okay lang. May parang theater siya. Tapos, siguro doon yun yung pag may mga nagpe-perform. Maganda, malaki. Tapos medyo puno din naman yung yung venue kanina. And then, yung principal yung nag-discuss. Ayun, mabait naman. Siya, mga lokal sila. Tapos pinakilala yung mga magiging teachers. Then diniscuss kung ano yung vision statement ng school. Parang parang ano yung gusto nilang ma-achieve for the year, for the school, na na-explain nila na focus talaga sila sa mga students. Parang lahat ng decision nila is naka-center sa student. And yun, maganda. Ang ganda ng program. Parang ngayon lang ako nakarinig ng gano'n. Orientation for school. Parang sa Pinas hindi naman, parang wala naman ng mga natin na gano'n. Or baka di ko na lang alam. Pero kakaiba siya basta yun diniscuss yung mga parang reminders. Parang before mag-start yung school year, ano yung mga dapat practicein ng mga bata. Especially for junior infant. Like kunyari yung pagpunta ng bathroom, paggamit ng bathroom independently. Yung pag-open ng mga pagkain, yung mga ganun. Yung pag-open ng baon, hindi marunong si Pei. Kailangan maging independent sila kasi nga, isang teacher lang, and then ilan silang estudyante, parang nasa 20 ata sila per class din. 20 so, plus. Yun nga nabanggit mo na ilan yung junior infant na in-admit. Kanina? Tatlong room tatlong classrooms so baka mga 60 class, ganyan. Dami-dami din. Pero tatlong room naman. Ayun, and then diniscuss nga yung yung parang mga school behavior, kung ano yung mga pinopromote nila na behavior at school, kung ano yung focus nila, which is kindness. Parang gandang kasi parang hindi ko siya na-imagine sa Pinas. Kasi sa Pinas, more on academic talaga tayo. Oo, kahit nasa preschool ka pa lang, may mga subjects ka rin. Sa kanila, ang ina-emphasize talaga nila is yung respect, inclusion, and kindness. Ayun, nakakatawa na parang in-explain ng principal na kung paano siya magsalita, kung paano sila namin nakikita during the orientation, ganun din sila makipag-usap sa mga students. So ayun, parang medyo makakampante ka na okay naman yung very promising school talaga. Okay naman. And then, so happy naman tayo sa napili nating school. Galing nga meron pa nga yun nga yung nag-speech na estudyante tsaka yung mother niya, parang parang encourage or hindi naman encourage, parang papatotoo. Hindi, parang review nila or yung experience nila sa school, kasi like yung nanay, parang ilang anak niya na yung nag-aral doon, and pati siya nakapag-aral doon, so parang sinasabi niya na may genuine genuine care daw talaga yung mga teachers, yung principal. So parang pag dinala mo daw yung anak mo dun sa school, hindi ka kakaba-kaba kung anong mangyari kasi alam mong okay yung community nila. Ayun. So may binigay na tatakpan ng natin yung score.
Yan, may binigay na parang ano. Uy. Ito muna. Parang, tag dito? Folder for, ano, kada student to, di ba? May mga pangalan pa. May pangalan dito. So, yun. Ano pa ba? Mukhang yun lang naman, no? Ayun, Yung school, yung start ng school. Ang start ng school ni Pen is August 29. So, yun. Yung morning siya, 8:30. Yung class niya is 8:30, which is very okay sa amin kasi 9 AM yung start ng office namin. So, maganda na 8:30 siya. So, ihatid ko siya, ano lang naman siya, mga 15 minutes walk lang. So, makakabalik ako dito, makakapag-online ako before 9. So, ayun. 8:30 to 1:20. 1:20 for the junior infants. Half day. More than half day. More than half day. So, meron din silang parang ni-recommend nga na after school. Pero pag-iisipan pa namin, kasi separate siya, saka may bayad talaga siya. Pag-iisipan pa namin kung i-avail namin kung full ba or baka pwedeng certain days lang. Kasi kaya naman namin siyang i-accommodate. Diba? Diba? So hanggang 6 daw yung after school hours. So yun, ayun, sana medyo may napulot kayo dito sa aming topic for today. And please don't forget to like and share and comment to our channel. Oy, ano pala, shout out! Shout out kay Lu. May pa shout out kami, pero yung konti lang kasi ayun, hindi naman wala naman nanonood talaga. Shout out pala kay Lu. Thank you sa panonood. Yung nag-iisang friend namin dito sa Limerick na nanonood talaga. We know na nanonood talaga siya. So shout out sa iyo. Shout out din sa mga friends ko sa Pinas. Shout out kay Delio. Ang bagong ama. So yun, congratulations sa inyo ni Cristel. So ayun lang. So dalawa lang ang nanonood sa akin. So yun, kung gusto niyo magpa-shoutout pala, comment lang sa baba. Hindi ka kasi nag-reply. Ayun. So thank you. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye. Oh, nakapag-shoutout din.